Ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ay pumasok sa mas mahigpit na yugto sa Iran. Ngayong Lunes, Mayo 4, 2026, may ulat ng mga bagong pag-atake laban sa mga miyembro at estrukturang konektado sa rehimen. Abang tinatago ng Tehran ang panloob na pagkapagod at humaharap sa matinding pressure militar mula sa US sa kipot ng Hormuz. Ang immortal na gwardya ay lumilitaw bilang puwersa ng paglaban na nagpapakitang hindi na kontrolado ng rehimen ng lahat kahit sa kalsada, base o impormasyon. Ikukuwento ko na sa iyo ang lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling may tamang impormasyon, real-time na balita sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang pangunahing punto ay simple lang. Ang revolusyonaryong gwardiya na dating kinatatakutang braso ng rehimen ng Iran ay inaatake na ngayon sa mismong bansang ipinangakong kontrolin. Sa mga nakaraang araw, lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga aksyon sa mga lungsod tulad ng Yazd, Zanja, Qazvin at mga lugar na malapit sa Tehran. Patuloy pa ring umiikot ang impormasyong ito sa mga lugar ng digmaan na may iba't ibang bersyon at mahirap kumpirmahin. Pero malinaw, lumipat na ng panig ang takot. Ang estrukturang nagbabantay ng aresto at sumasakal sa populasyon, ngayon ay sinusubukang tukuyin ang pinagmumulan ng susunod na atake. Sa Zanja, ang pagsabog na kumitil sa 14 na miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya ay naging simbolo ng bagong yugto. Tinuring ng opisyal na bersyon ng insidente bilang aksidenteng dulot ng natirang pampasabog. Mga naunang pag-atake. Ngunit mismong tala ng insidente ang nagpapakita ng tinding pinsalang politikal sa rehimen. Mga ahenteng sabay-sabay napatay sa gitna ng digmaang impormasyon at hinala ng pagpapakamatay at sabotahe. Lumabas ang balita kasunod ng ulat ng Associated Press ukol sa pagkamatay ng mga miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya dahil sa pagsabog ng natitirang bomba mula sa mga pag-atake. Kasabay nito, napagtuunan din ng pansin ang Sistan at Baluchistan kung saan tinarget ng mga armadong lalaki ang sasakyan ng Revolusyonaryong Gwardiya sa Husky ayon sa ulat ng Tasnim. Ayon sa Iran, walang namatay at tumakas ang umatake. Pero mas mahalaga sa politika na direktang tinarget ang Revolusyonaryong Gwardiya kahit sa mahigpit na binabantayang lugar. Hindi na lang ito mga individual na protesta. Ang Revolusyonaryong Gwardiya na dating tumutugon sa karahasan ay ngayon humaharap sa mga aksyon laban sa sarili nitong puwersang pansiguridad. Ang immortal na gwardya ayon sa oposisyon ay mga katutubo na umangkin sa mga pag-atake sa isang mensahe. Layunin ipakita sa mga Iranian na kaya ng rehimen i-block ang internet, subaybayan ng mga tawag, palibutan ng barangay at maglagay ng checkpoint pero hindi nila kayang patahimikin lahat. Ang pagsunog ng mga simbolo, nais kong malaman kung nagsisilbi ba itong paraan ng komunikasyon sa bansang maraming tao ang hindi malayang magsalita. Paghawak ng estado ang internet, babala ang kalsada. Lumalala pa ito dahil hindi humina kundi tumindi ang panunupil sa Iran kahit may digmaan. Ayon sa Organisasyon ng mga Bansang Nagkakaisa, hindi bababa sa 21 katao ang binitay ng Iran mula simula ng digmaan laban sa Estados Unidos at Israel. At mahigit 4,000 pa ang inaresto sa mga kasong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Kabilang sa mga nabanggit na kaso, ang mga pagbitay na may kaugnayan sa mga protesta noong Enero, mga paratang ng pagsalungat at paniniktik. Iniulat din ng international na media ngayong Lunes na 3 lalaki ang binitay sa Iran dahil umano sa pagkakasangkot sa mga protesta laban sa pamahalaan na yumanig sa bansa noong Disyembre at Enero. Ayon sa mga autoridad ng Iran, ang mga nahatulan ay lumahok sa karahasan at pagpatay sa isang kasapi ng seguridad. Patuloy kinokondena ng mga grupo ng karapatang pantaw ang mahihinang paglilitis, sapilitang pag-amin at paggamit ng parusang kamatayan bilang pananakot. Nagkakasalubong dito ang panloob at panlabas na krisis. Pinipigan ng Tehran ang mamamayan habang pinipigan ni Trump ang rehimen mula labas. Tinanggihan ng Pangulo ng Estados Unidos ang bagong alok ng Iran para tapusin ang digmaan at tinawag na hindi katanggap-tanggap ang mga kondisyon. Ang planong Iranian na may 14 na puntos ay naglalayong tapusin ang labanan, buksan ang kipot ng Hormuz sa loob ng 30 araw at ipagpaliban muna ang usaping nuklear. Hindi tinanggap ng Washington ang lohikang ito dahil ang sentro ng alitan ay nananatiling ang programang nuklear ng Iran. Ang pagtanggi ni Trump ay may direktang epekto.
para sa rehimen, mas mainam na talakayin muna ang digmaan kaysa ang usaping nuklear. Para sa Estados Unidos, magbibigay ito ng pagkakataon sa Teheran na magpaliban, magreorganisa ng puwersa at ilayo ang sensitibong usapin sa diskusyon. Dahil dito, patuloy ang pagpupumilit ng White House. Direktang mensahe, hindi sapat na buksan ng Hormuz kung mananatiling buo ang pinakapuso ng problema. Sa dagat, tumindi rin ang sitwasyon. Handa ang Estados Unidos na gabayan ng mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz para labanan ang blockade na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Inutusan ng pinagsamang sentro ng impormasyong pandagat ang mga naglalayag at barko na tumawid sa bahagi ng Oman sa pinalakas na seguridad. Kasama sa operasyon ang mga destroyer, 100+ sasakyang panghimpapawid at 15,000 sundalo tumugon ang Iran sa pamamagitan ng tahasang pagbabanta. Ayon sa Reuters, iniulat ng pambansang telebisyon ng Iran na hinarang ng hukbong dagat ng Iran ang mga barkong Amerikano at Siyonista sa kipot ng Hormuz. Samantala, sinabi ng ahensyang Fars na 2 misil ang tumama sa isang barko ng Estados Unidos malapit sa Jask. Binanggit ng Reuters na hindi nila independyenteng nakumpirma ang ulat at wala pang tugon mula sa Washington noon. Gayunpaman, malinaw ang babala ng militar ng Iran. Ang mga dayuhang puwersa na susubok pumasok sa daanan ay maaaring apakihin. Mahalaga ang pressure na ito sa dagat dahil ang Hormuz ay hindi lang basta ruta. Ito ay isang ugat ng pandaigdigang enerhiya. Naipit ang ekonomiya ng rehimen. Nawawalan sila ng puwang sa dag at wala ring katahimikan sa kalsada. Iniulat ng Associated Press na dahil sa blockade ng US sa mga pantalan ng Iran, 49 na barkong pangkalakalan ang pinabalik ayon sa Central Command. Ang layunin ay pilitin ang Teheran na bumalik sa negosasyon sa mas mahina nitong posisyon. Sa Teheran, lalong lumakas ang kapangyarihan ng revolusyonaryong gwardiya mula nang magsimula ang digmaan. Iniulat ng Reuters na matapos ang pagkamatay ni Ali Khamenei sa unang araw ng labanan at ang pag-angat ni Mojtaba Khamenei, lalong napunta ang tunay na kapangyarihan sa mga komandante ng revolusyonaryong gwardiya at estruktura ng seguridad. Ang bagong leader ay mas lumilitaw bilang isang tagapagpatibay lamang kaysa bilang isang ganap na pinuno. Ito ang napapaliwanag kung bakit tumindi ang panunupil. Kapag ang isang militar na elite ang pumalit sa sentro ng kapangyarihan, madalas nilang ituring ang anumang kritisismo bilang banta ng digmaan. Ang nagpoprotesta ay nagiging kaaway. Ang mamamahayag ay nagiging ahente ng dayuhan. Nagiging kahina-hinala ang internet, kaya target ang pamilyang naghahanap ng balita sa nakakulong. Gustong panatilihin ng rehimen ang anyo ng kontrol, pero bawat bitay at kulong ay lalong nagpapakita ng kabaligtaran. Ang namumuno gamit ang dahas ay kailangang gumamit pa lalo ng dahas para manatili sa kapangyarihan. Kaya nabuo ang revolusyonaryong gwardiya. Itinatag ni Ruhollah Khamenei noong Abril 1,000, 979 ito ay nilika upang mag-organisa ng mga paramilitar na tapat sa Rebolusyong Irani at magsilbing panimbang sa regular na hukbo. Sa pagdaan ng panahon, naging pinakamakapangyarihang sangay ito ng sandatahan lakas ng Iran, direktang nasa ilalim ng lider supremong pinuno at lumalim ang impluensya sa seguridad, ekonomiya at politika. Ayon sa kasaysayan, ang puwersang ito ay hindi lumago para protektahan ang mamamayan, kundi ang rehimen. Noong 2009, nang questionin ng milyon-milyong Iranian ang muling pagkakahalal kay Mahmoud Ahmadinejad at magparatang ng pandaraya, sinupil sila. Itinala ng Briton na ipinakita ng reaksyon ng gobyerno ang kapangyarihan ng revolusyonaryong gwardiya sa populasyon at pinagtibay ang opisyal na tagumpay kahit may paratang. Ang pangyayaring iyon ay nagturo ng aral. Kapag nabantaan ang sistema ng boto, inilalabas ng sistema ang mga gwardya. Lumabas ang parehong pattern matapos mamatay si Mahmoud Ahmadinejad noong 2022. Muling nagprotesta ang mga tao laban sa pulisya ng moralidad at mga patakarang ipinapataw sa kababaihan. Tumugon ang rehimen sa pag-aresto, kahina-hinalang paglilitis at bitay. Ngayon, sa 2026 ang kaibahan ay ang panunupil ay nagaganap sa gitna ng mas malaking digmaan. May limitadong internet at may ekonomikong presyon. Ipinapakita ng kasaysayan ng ibang bansa na ang mga rehimeng may politikal na pulisya ay tila matatag pero maaring mabiyak mula sa loob.
Sa Romania, si Nicolas Ceausescu ang namuno sa isang estado ng mahigpit na pagmamatyag na pinatatakbo ng sekuritate, pero bumagsak ang kanyang rehimen noong 1989. Matapos niyang utusan ng marahas na pagsupil sa mga nagpoprotesta sa Timisoara, kumalat ang protesta sa Bucharest at iniwan siya ng hukbong sandatahan. Kapag nawala ang kontrol sa kalsada ng puwersang nagpapalaganap ng takot, maaaring bumagsak ang sistema. May mga halimbawa rin nagpapaliwanag sa panganib para sa Tehran. Ang mga diktadurya na humaharang ng impormasyon, kumokontrol sa mga hukuman at itinuturing na krimen ang oposisyon ay maaaring magtagal. Ngunit may kapalit ito, nawawala ang tiwala ng lipunan. Ito ang sensitibong punto ng Iran ngayon. May armas, pera, kulungan at panlabas na network pa ang revolusyonaryong gwardya. Pero hindi na nila maitago na sila rin ay target sa sariling bansa. Dahil dito, malakas ang simbolikong epekto ng mga ataking iniugnay sa Gwardiyang Immortal. Lumilitaw sila kapag nag-aalala ang mga tao, binabantayan ng internet, pinipigil ang protesta at sinusubukang magpatagal ng mga negosyador ng Iran sa ibang bansa. Direkta ang mensaheng umiikot sa mga kalaban. Kahit sinusubukan ng rehimen isara lahat ng daan, may paglaban pa rin sa loob ng Iran. Kasabay nito, pinapataas ni Trump ang gastos ng pananatili sa kapangyarihan ng rehimen. Ang pagtanggi sa kasunduan ng Iran, operasyon para gabayan ng mga barko sa Hormuz at pagharang sa daungan ay nagpapataas ng presyon sa revolusyonaryong gwardiya sa kanilang kinatatakutang pagkawala ng kontrol. Nais ng Tehran na magkahiwalay ang usapan sa digmaan, dagat at nuklear, habang gusto ng Washington na pagsamahin ang lahat sa isang singil. Lumalaki ang singil na iyon sa bawat barkong pinipigil, bawat pagbitay na ibinunyag at bawat panloob na atake sa mga ahente ng rehimen. Sa huli, nagiging krisis ito na may dalawang harapan. Sa labas, itinutulak ng Estados Unidos ang Iran sa kanto ng kipot ng Hormuz at sa negosasyon. Sa loob, hinaharap ng revolusyonaryong gwardiya ang mga ulat ng sabotahe, pag-atake at organisadong pagsuway. Nagpapadala ng sinyales ang immortal na gwardiya at napagtanto ng revolusyonaryong gwardiya na ang pamumuno sa takot ay hindi nangangahulugang hawak mo ang kinabukasan. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. May mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.